Mga master, may ito troubleshoot akong boiler na control. Dahil nga nag-trip yung breaker nito. Yung tiningnan ko yung wiring niya ay pumunta dito sa kabilang electrical panel. Kung nakikita nyo, dumaan pa siya ulit ng isang breaker. Tapos pumunta siya sa fuse. Itong control na to pala ay star delta connection, no? So nagkakaproblema sa main power supply na AC na 3-piece. Nag-trip yung breaker. Kung titingnan natin dito sa indicator light niya, yung fault niya ay burner lockout. Yung blower motor pa lang may problema pala nito, no? Ngayon, ang una kong gagawin dito, pag ganitong klaseng problema, nag-trip yung breaker na to, i-check ko yung input na power supply niya, kung may AC ba siya na power supply. Kung nakikita nyo, may 392 siya at saka 391 volts. So tama lang kasi nga nag-drop voltage kami kasi nga 400 volts talaga yung main supply talaga namin, no? So medyo malayo kasi yung pinagkuhanan namin ng power supply. Ngayon, ang check ko naman ito ay yung line to line, kung may shorted ba yung load niya na wire. Yung tiningnan ko, wala naman ako nakikitang shorted sa wire, no? Ngayon, ang i-check ko ulit dito ay yung line to ground. Kung grounded ba yung load niya na wire. So, sa wire, wala tayong nakikitang problema. Ngayon, pupunta tayo dito sa mismong star delta control. Kasi nga, ito talaga yung pinaka electrical panel ng star delta control, no? Unang i-check natin dito yung fuse, kung okay ba lahat yung fuse. Kung nakikita nyo, may nakukuha tayong continuity, no? Okay lahat yung fuse. Ngayon, ang gagawin natin dito, i-on ko yung breaker na nag-trip. Kasi nga, i-check ko dito kung may makukuha tayo dito na 391 volts or 392 volts. Ito master, may ano na to, may AC na to na power supply dahil nga inon ko na yung breaker doon sa kabila. So kanina naka-off yun. Kung, kung nakikita nyo master, may nakukuha tayo dito na 393 or 392 volts. So walang problema yung power supply ngayon. Ngayon, yung huli kong i-check dito, yung overload relay, kung nagtitrip ba yung overload relay niya. Dito tayo na mag-check sa sa normally close niya. Ang gagamitin lang natin ay ohms. Itong una kong i-check ay normally close to. So, okay siya, hindi siya nag-trip. Yung normally open ay okay din. Hindi nagtitrip yung overload relay. Hindi rin sumasabog yung fuse. Kaya sa nakikita ko, wala akong nakikitang problema, no? Hindi ko na kailangan i-check pa yung mismong motor kasi nga, kung may problema yung motor, kung nag-high ampere ang motor or shorted siya or grounded yung motor, dapat ay sasabog yung fuse talaga or magti-trip yung overload relay. Ngayon master, ang gagawin ko, i-reset ko siya tapos ipapa-start ko sa operator para kukuhanan ko siya ng amperahe kung nag-high ampere ba yung motor or normal lang yung amperahe ng motor. So dito natin malalaman. Hintayin lang natin kasi nga pinapa-start natin sa operator. Ngayon, makikita natin dito kung anong amperahe ng motor. Kung high ampere ba siya. Ang nangyari nito, tatlong safety to eh. Dalawang breaker, dumaan siya ng dalawang breaker, saka isang fuse. So tatlo yung safety niya, no? Kung nakikita nyo master, yung ampere lang niya ay 12 or 13. So naglalaro lang siya sa 12, 13. So yung kabila ay check natin yung kabilang line, linya.
13 mahigit. Ngayon, dahil nga nakuhanan na natin ng amperahe, ang gagawin natin dito, i-check natin yung nameplate ng motor kung ang amperahe nito ay tama lang ba or mataas yung amperahe niya. So dito tayo pupunta sa motor. Ito, kung nakikita nyo yung blower motor ay umandar siya, hindi naman siya mainit, tsaka hindi rin siya maingay yung motor. Kumbaga tahimik lang yung motor eh. Ngayon, titingnan natin dito yung nameplate ng motor kung ilang kilowatts ba tong motor na to at saka kung ano yung maximum ampere niya. Kung nakikita nyo, sobrang dumi na yung motor. Matagal na rin tong hindi nabubuksan tong motor na to. Mga 2 years na rin yata to. Dito mga master, dahil nga 400 volts yung supply namin dito, 15 kilowatts pala siya at saka 26.7 ampere lang yung maximum ampere niya, no? O, nasa kalahati lang siya. Kaya yung amperahe na yun ay normal lang yan, no? Kung babasahin natin dito sa nameplate niya ay 26.7 ampere lang yung maximum ampere niya. So nasa kalahati lang yung nakukuha natin ng amperahe. May napapansin ako dito sa may ano niya, sa may impeller niya ng motor, yung pan niya mismo, may konti siyang ingay. So ito ang i-schedule namin para i-preventive yung motor na yun, no?